Okay, good morning mga kapatid. Praise God, salamat sa Diyos sapagkat muli tayo ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito upang patuloy na sama-samang magpuri, sama-samang manalangin, higit sa lahat ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita sa kaagahan ng umagang ito na araw ng Sabado. Every Saturday ay tayo ay nagsasama-sama as a corporate worship and prayer sa lugar na ito sa kanyang templo. Praise God. Okay. Ang aking ibabahagi ngayon sa inyo ay aking pinamagatang muli, the power of prayer and with humble heart. Ang isang napaka-effective na panalangin sa harap ng Diyos ay yung tayo lagi ay masidhi na dumudulog sa Panginoon na walang reklamo, walang complaint at hindi nagmamapuri, hindi natin ipinagmamalaki sa harap ng Diyos yung lahat ng ating nagawa sa Kanya. Mga kapatid, wag nating gagawin na sa ating pananalangin at dumadaan ka sa mga negative situation ay susumbatan mo ang Diyos at ipagmamagaling natin, isusumbat natin sa Diyos na yung lahat ng ating mga ginawa na paglilingkod, sacrifices, effort para siya ay sumbatan kung bakit baliktad yung ating pinagdadaanan. Wag nating gagawin yon sapagkat ang nais na makita ng Diyos every time na tayo ay nananalangin, nakikipag-usap, dumudulog sa Kanya, through prayer ay patuloy na tayo ay maging mapagpakumbaba sa Kanyang harapan. Kapag iyon ang nakita ng Diyos na tayo ay patuloy na nagpapakumbaba with humble heart, at tayo talaga lagi ay talaga nagiging prayerful. Ano man yung ating sitwasyon sa buhay, ano man yung ating na-experience sa buhay, ay dito natin mararanasan yung galaw at kapangyarihan, pabor at himala ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, bibigyan ko kayo ng isang true-to-life example na matagpuan sa Bible from the book of Kings, 2 Kings, chapter 20, verse 1 up to verse 7. Ito yung true-to-life story ni King Ezekias, ni Haring Ezekias, na dumating sa point ng buhay ni Haring Ezekias na siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Bukol na malubha. Sa panahon natin ay cancerous, stage 4, napakalubha na. Sa kabila na si Haring Ezekias ay naging tapat, naging masugid, na sumunod ng buong katapatan na muhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pero makikita natin na baliktad yung naranasan ni Haring Ezekias. Sa kabila na hindi siya magkasakit, sa kabila na siya talagang patuloy na maging malusog, pero ang tanong, bakit niloob ng Diyos na siya ay bigyan ng karamdaman na malubha? At hindi pangkaraniwang bukol, ito po ay cancer na. Kaya inutusan ng Diyos ang kanyang propeta na si Isaiah na talagang pumunta ka doon kay Haring Ezekias, ipaalam mo sa kanya na siya ay malapit ng mamatay. Ito yung utos ng Diyos kay Prophet Isaiah, upang ipabatid ng Diyos kay Haring Ezekias talagang siya ay nasa stage sa talagang mamamatay na. Malubha na ang kanyang karamdaman. At ang sabi ng Diyos, para i-prepare ni Haring Ezekias ang lahat ng dapat niyang i-prepare sapagkat siya ay mamamatay na. Okay, puntahan natin yung 2 King chapter 20, beginning verse 1 up to verse 7. Basahin natin. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Pansinin niyo po, ang ginamit dyan na term ay malubha. Hindi basta-basta ito sakit. Malubha. Okay. Dinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Pansinin niyo po, yung kanyang sakit ay wala ng lunas. Hindi na siya gagaling. Wala ng lunas. Ito yung ipinasasabi ng Diyos kay Prophet Isaiah sa kanyang hari that time na si Ezekias. Okay, verse 3.
Ito yung sagot ni Ezekias nung marinig niya ang isang masamang balita mula sa lingkod ng Diyos na ipinapasabi sa kanya. Anong sagot ni Ezekias? Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Paano namuhay si Ezekias? Namuhay ng tapat si Ezekias at buong pusong ginawa ni Ezekias ang lahat ng nais ng Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Baligtad, namuhay ng tapat, buong pusong sumunod sa lahat ng nais ng Diyos na ipinapagawa sa Kanya. Pero sa kabila ng kanyang buong pusong pagsunod sa Panginoon at namuhay ng tapat, baliktad yung kanyang naranasan. Niloob ng Diyos na magkaroon siya ng sakit na napakalubha na wala ng lunas. Sa ating panahon, stage 4 na, cancer. Pero makikita natin si Ezekias nung marinig niya ang masamang balita na mula sa Diyos sa pamamagitan ng lingkod na si Prophet Isaiah, hindi nagalit, hindi sinumbatan ng Diyos, hindi ipinagmalaki, hindi ipinagyabang yung kanyang ginawang pamumuhay ng tapat at pagsunod ng buong puso. Wala kang maririnig na lumabas sa bibig na mula sa puso at isip ni Ezekias na ipinagyabang niya, ipinagmalaki niya at sinumbatan niya ang Diyos. Bagkus, ang kanya lang sinabi, alalahanin mo, Yahweh. Yun lang po yung sinabi niya, alalahanin mo po, Yahweh. Alalahanin mo po sana, Yahweh, na namuhay ako ng tapat. At pagkatapos po nun, ako'y sumunod ng buong puso sa lahat ng ginawa, sa lahat ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. And then after that, pagkatapos po nun, buong kapaitan na nag-iiyak, umiyak at umiyak si Haring Ezekias. Hindi po siya nagwala. Hindi po siya nagsalita ng mga masakit na salita. Bagkus, ang ginawa po niya ay siya po'y umiyak ng umiyak. Siya po ay lumuha ng buong kapaitan. Kaya po makikita po natin yung pong pag-iyak, yung pong pagluha sa panahon ng napakabigat na sitwasyon, ito po ay isang indikasyon ng buong kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Hindi siya nagwala, hindi siya nagwild. Bagkus, sinabi lang niya, alalahanin niyo po ang lahat ng aking ginawa. Namuhay ako ng tapat, buong katapatang sumunod sa inyong kalooban. And then after that, yun lang po sinabi niya, siya po ay umiyak ng buong kapaitan sa harap ng Diyos at sa harap ng lingkod ng Diyos. Verse 4, hindi pa nakalalayo sa Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh. Tignan niyo po, nung nakita po ng Diyos yung puso ni Ezekias na wala pong hinto sa pag-iyak, ng buong kapaitan, buong kalungkutan, nung tumalikod na po ang lingkod ng Diyos sa si Prophet Isaiah, kinausap po ng Diyos si Prophet Isaiah. Hindi pa po halos nakalalayo doon sa sitwasyon ni Haring Ezekias, pagdaka po ay nangusap ang Diyos kay Prophet Isaiah. Sapagkat nakita niya po ang katayuan ng kanyang hari na si Ezekias. Nakita niya po at narinig niya po ang panalangin pagsamo ni Haring Ezekias sa kanya. Na nagpapakumbaba, dumudulog ng may kapakumbabaan, humihingi ng awa at habag sa Diyos. At ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay punong-puno ng kahabagan. Ang Diyos po ay talagang
tapat sa bawat isang naninikluhod sa Kanya. Ano po ang sabi ng Diyos kay Prophet Isaiah? Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin. Ano po yung narinig ng Diyos kay Haring Ezekias? Yung panalangin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na this is the power of prayer with humble heart. Napakalaki po ang possibilities. Every time na tayo po'y mananalangin, every time na tayo po'y dudulog sa Diyos, na wala po tayong ipinagmamapuri, ipinagmamalaki, hindi natin sinusumbatan ng Diyos. Kahit baliktad yung nagaganap at nangyayari sa ating mga buhay. Pero magpatuloy lang po tayong dumulog, manalangin sa Diyos ng may kapakumbabaan, may pananampalataya. Napakamakapangyarihan ng panalangin. Yung pong ating ginagawang ito, na napakaaga, sa oras ng napakaaga ng umaga, tayo pinagsasama-sama sa lugar na ito. Huwag niyo pong iisipin na nagpapagudlan tayo, nagpapagalan tayo. Huwag niyo pong iisipin yon. Napaka-powerful ng panalangin, lalo't higit ang panalangin natin ay pinaglalaanan po natin ng napakahalaga at pagpapahalagang oras para sa Diyos. Dito po makikita po natin, right on the spot, may hatol na po, may desisyon na po ang Diyos. Hindi natin alam kung bakit ito yung nais na mangyari ng Diyos kay Haring Ezekias, na siya ay mamamatay na. Niloob ng Diyos na magkaroon siya ng isang napakalubhang karamdaman, bukol na wala ng lunas. Pero ano yung ginawa ni Ezekias? Hindi nagalit sa lingkod ng Diyos na nagbalita sa kanya. Hindi nagwala, hindi nagwild. Bagkus nung marinig yung masamang balita, siya ay umusal ng panalangin. Siya ay dumulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi lang niya sa kanyang prayer, alalahanin niyo po yung aking mga ginawa na tapat na pagsunod sa inyo. Alalahanin niyo po yung pong aking pagsunod ng buong katapatan sa lahat ng inyong nais. Katapos na po nun, siya po'y umiyak na po ng umiyak. Ang Diyos po na mahabagin ay maaaring hinipo ang kanyang puso sa panalangin ng kanyang hari na mamamatay na. Kaya ang sabi po ng Diyos, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias na hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay nakakakita ng totoong pag-iyak at pagluha sa kanyang harapan, yun po pala ang nagpapagalaw ng kamay ng Diyos. Ang pagluha ay simbolo ng kapakumbabaan. Ang pagluha ay simbolo ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Nung makita at marinig ng Diyos ang panalangin ni Ezekias at nung makita niya ang pagluha ni Ezekias na may kapakumbabaan, right on the spot, gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, ito po yung napakasarap na pag-iyak at pagluha sa harapan ng Diyos. Hindi po kawalan, hindi kalugihan ang laging umiiyak, laging lumuluha sa banal na presensya ng Diyos. Ito yung gustong makita ng Diyos. Na tayo po ay sa bawat panalangin po natin ay nandun yung pagtitiwala, nandun yung pananampalataya, nandun yung kapakumbabaan, at tayo lumuluha na may pag-asa, may pananampalataya, may pananalig,
at may kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Kapag ito po yung nakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, ang Diyos, right on the spot, gagalaw at kikilos kahit may hatol na siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ng Diyos, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makapapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan, sa aking pangako kay David na aking lingkod. Last verse. Pagbabalik na Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Praise God. Kaya may sakit na malubha si Haring Ezekias, bukol, cancerous, pero sabi ng lingkod ng Diyos, tapalan nyo ng katas ng igos ang bukol ng hari. Sumunod ang mga katulong ng Haring Ezekias at pagdakay nakaranas ng himala ang Hari Ezekias. At siya'y gumaling at binigyan pa ng extension, 15 years pa siyang mabubuhay. At di lang iyon, damay ang buong bayang Israel sa kamay ng mga makapangyarihang hari ng Assyria na po pwedeng sila ay lusubin at talagang sakupin. Sabi ng Diyos, ipagtatanggol ko ang aking bayan sa lahat ng kaaway ng Haring Ezekias. Makikita natin, nag-o-overflow, damay, kapag ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin, pati yung ating descendants, pati yung ating pamilya ay madadamay sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na gagawin sa ating mga buhay.